cooling system flashing, tapos palit na rin tayo ng bagong radiator coolant para sa CB650R ko. Para sa mga gusto mag-DIY, panoorin nyo na tong full video. Yo, andyan pala kayo guys. Alam kong kahit hindi CB650R yung motor nyo, tatapusin nyo tong video na to. Alam nyo kung bakit? Tara. Bakit kailangan mong tapusin tong video na to? Kasi itong video na to, ito na yung time na ibabahagi ko sa inyo kung paano tayo magpa-flashing ng ating coolant sa ating radiator o sa cooling system ng ating CB650R. Tara. So madali lang naman tanggalin ito. Baklasin lang natin yung air duct ng right side ng ating motor. So meron lang siyang tatlong tornilyo. Isa, dalawa lang pala, tas parang isang clip dito. Bali tatlo lang yung tatanggalin natin. Yes, gaya nga ng sabi ko, meron ka lang dalawang bolt na tatanggalin dyan at merong isang clip para ma-access mo yung radiator cap natin at yung bleeder hose natin na tinatawag. Pero syempre, bago natin simulan to, sisiguraduhin ko sa inyong meron tayong manual na sinusundan. Pero syempre, hindi natin susundin lahat yan. At ito nga pala yung mga importante lang natin kailangan. At marahil baka nagtataka kayo bakit nang hilig kong magkakakalikot ng mga ganyan, sabihin na lang kasi natin nasa maintenance field din yung trabaho natin, kaya kahit nakabakasyon tayo, nag-e-enjoy pa rin ako magkakalikot ng ganito. Tara, tuloy na natin to. Kaya nyo, ba't natin siya kailangan tanggalin? Kasi para ma-access natin tong takip ng radiator cap. Tapos itong, kita nyo, ito yung bleeder hose. Ito. Yan, ito yung bleeder hose. Dito tayo magbi-bleed mamaya. Pero for now, tanggalin muna natin yung mga cover na makakasagabal dun sa gagawin nating pagdi-drain. Kasi magdi-drain muna tayo. Yun yung unang-unang gagawin natin. Wala namang masyadong espesyal sa susunod nating gagawin. Kailangan lang natin tanggalin yung belly pan para mas maging maluwag lang yung gagalawan natin habang magdi-drain tayo. Ang susunod na gagawin natin dito is kailangan nating malaman kung saan nakapwesto yung drain bolt ng cooling system natin. Kung tititigan mo ng malapitan, ito yan. Sunod, ready mo na yung pangsalok mo, tapos maganda ka na ng T-wrench mo na 8. Logo na ano, ayun o. Ito yun o, ito yun o. Ito yung drain bolt. Nakita nyo ba? Walang lumalabas, diba? Alam nyo kung bakit? Kasi nakasarado pa yung radiator cap. Buksan natin yung radiator cap. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Make sure na ganyan nyo rin siya mababalik. Nandito yung 1. Ayan, ganyan siya. Pag binuksan natin to, sisigirit na yun dun. Tingnan nyo, nagdidrink. Nga pala, inform ko lang kayo na hindi ko pala bahay to. Bahay to ng ate ko, kaya wala akong paddock stand na ginagamit dito. Kasi dapat bago kayo mag-drain, naka-upright position na yung motor. So syempre, discarding marino, mamanual ko na lang ng ganyan yan. Di naman tayo nagmamadali dito. Basta ang goal lang natin dito, madrain natin lahat ng lumang coolant para mapalitan ng bago. So ito na yung radiator cap po, mukhang okay pa naman siya. Nakita nyo yung 1.1 na yan yung releasing pressure niya, 1.1 bars bago siya mag-release ng expanded coolant papunta dun sa reservoir tank. Yan. So take note nyo yan guys. Based dun sa manual, meron pa tayong kailangan tanggaling hose dito sa reserve tank or reservoir tank. Pero ang gagawin ko, since mahirap siyang i-access, tingnan nyo yung itsura. Ayun o. And dun mo banda tatanggalin yun sa may likod eh. So hindi ko siya trip. So may naisip na lang akong paraan at tatanggalin ko na lang to. Tapos gagamit ako ng ganitong device. Galing no? Yes, ano yan? Coolant. Eto, share ko lang guys ha. Nasa lower part kasi ng makina yung drain bolt ng coolant ng CB650R. Naisip ko lang na mas magiging effective yung pagdidrain natin pag medyo ititingala ko siya ng konti. Medyo palusong kasi tong garahe dito, kaya ayun, inikot ko muna. Tapos nating ma-drain, takpan na natin yung drain bolt muna.
Kasi mag-flashing tayo ng distilled water. So natakpan na natin. So maglalagay tayo ng distilled water hanggang dun sa neck ng radiator natin. Tara. Tinakpan ko na muna. So start natin yung makina ng 1 to 2 minutes tapos drain natin ulit. Tapos na nating ma-start, napaikot na natin sa system yung distilled water. So maghintay tayo ng mga 10 minutes or at 5 minutes siguro, buksan natin to. Huwag natin bubuksan ng mainit yung makina kasi sisirit yan. Pressurize kasi yung radiator natin. So palamigin lang natin ng konti. Hindi nga siya uminit. Tapos drain natin ulit. Since napalamig na natin siya ng konti, ang uunahin natin tanggalin is yung drain bolt dito para ma-release yung pressure bago natin buksan yung radiator cap. Kasi pag ununa natin doon, may tendency na sumirit yun doon. Dito muna tayo maglulubak. Ayun, psss, may maririnig yung psss, ibig sabihin yun yung pressure. Sabi buksan ulit natin yung radiator cap. Buksan ulit natin to para ma-drain doon. Makakatulong sa pagdidrain din pala tong pagpisil nyo sa mga hose na to. Medyo umulan nga kaya medyo sumiling muna ako dito. Pangalawang drain ko na nga pala ng distilled water to, kaya kung makikita nyo malinaw na yung lumalabas, hindi na asul. Basta tayo mag-drain, gagawin natin is mag-fill up naman tayo ng coolant sa radiator ngayon. Pero bago yan, tanggalin muna natin yung takip ng bleeder hose para sa pag-bleed natin mamaya. Tara. Ito yun, pakita ko sa inyo. Actually, natanggal ko na siya, guys. Ito yun, dito siya nakakabit. Ito. Yan, sana nakikita nyo. Ito. So, tatanggalin natin to. Mamaya explain ko sa inyo kung bakit natin kailangang i-bleed to. Next na gagawin natin is maglalagay na tayo na itong coolant na to. Type 1 coolant. All season premix coolant ng Honda. So, genuine siya ng Honda. So, as per manual, sa pagkakaalam ko, 2.5 liters yung kailangan nating ikarga dito sa motor natin. And kaya tatlo yung binili ko, nakapag-flashing na tayo ng distilled water, na-drain na natin ng maayos. So, ito na yung time na mag-fill up na tayo nito. So, alamin natin kung ilan nga ba yung malalagay natin nito. Tara, unahin muna nating lagyan yung radiator. Let's go. Pero bago yan, syempre, sarado muna natin yung drain. So, normally, dapat pinapalitan itong washer nito. Itong copper washer niya. Pero kung titignan mo naman visually, goods pa naman siya. Tingin ko magagamit pa natin. So, hindi na ako magpapalit. Ibabalik ko lang to. And, hindi rin ako magto-torque. Kamay-kamay lang. Wala kasi akong maliit na sakit. May torque wrench ako pero malaki. Wala lang akong maliit na sakit para dito sa 8. So kakamayin ko na lang nito. Ang specific torque nga pala nito, ito papakita ko sa inyo. Ayun, nasa taas. Pero hindi na ako magto-torque, ibabalik ko na lang ito. Kung paano nyo lang siya tinanggal kanina, parang pakiramdaman nyo lang. Pero syempre, mas maganda pa rin kung naka-torque, diba? Okay na yan. So bago nga pala tayo magsali nito, gusto ko lang kayong i-inform na Honda Premix Coolant Type 1 yung nabili natin or binili natin at planong ikarga dito sa CB650R natin. Baka kasi magtaka kayo kasi kulay blue yung na-drain natin at kulay green naman tong isasalin natin. Yung kulay blue kasi yun yung Type 2 at mas mahaba yung lifespan ng Type 2 kaysa dun sa Type 1. Wala akong mahanap ng Type 2 kaya ito na lang muna, pwede rin naman to. Bus na yung isa. Next. Oops. So ngayon, kung makikita nyo, tignan mo, lapit mo dito. Nandito na yung, ayun o, yung kulat natin sa radiator cap neck o radiator neck. Ito dito sa leg niya. So ngayon, ito yung bleeder, bukas na yung bleeder. I-start ko na yung makina. Sige, ilayo mo.
Pag start ko, ilapit mo. Ito nga pala yung step-by-step guidelines yan sa manual. Pero syempre, hindi nga natin susundin masyado yan. So habang nakabukas yung bleeder hose, magbabawas normally yung radiator natin dyan ng coolant. So dadagdagan natin. Kung napapansin nyo, binubomba-bomba ko siya ng bahagya dito. At kung napapansin nyo, bumubula-bula pa ng konti yung dun sa may radiator natin. At wala pang lumalabas dun sa bleeder hose natin. So ang ibig sabihin yan, meron pang hangin sa system. Or hindi pa nakakapag-circulate ng maayos yung coolant natin. Start ko ulit. Nakita nyo yan? Kung mapapansin nyo dito, may lumalabas na nakulat dun sa bleeder hose natin. Pero hindi pa ako kontento dyan kasi kita nyo, parang may pugak-pugak pa siya. Hindi pa tuloy-tuloy yung daloy eh. Ayun o, may lumalabas na o, di ba? Ayan. So nakikita nyo, tuloy-tuloy na yung daloy, di ba? Yung mga sumunod na eksena. Ibig sabihin yan, wala nang hangin dun sa system. At manonotice nyo rin na mas mabilis na bumaba yung kulat dun sa radiator pag okay na siya. Syempre, pag bumaba yung sa radiator, dagdagan nyo ng konti hanggang dun sa neck. So ngayon, tatakpan natin. Tulogan natin ako. Yan. Hanggang dun sa neck. Ngayon, tatakpan natin siya. Ito nga pala yung radiator cap natin. Na-check ko siya, mukha namang okay pa siya. Tingnan nyo. Goods pa naman yung rubber niya. And ngayon, meron siyang 1.1 bars. Ito yung releasing pressure niya. So, ito kasing radiator cap guys is hindi lang ito basta takip. Parang ano siya, two-way valve. So, itatakip ko muna. Leader. So, balik tayo dito sa radiator cap. Hindi kasi siya basta takip lang. So, considered as two-way valve kasi siya. Meron siyang pressure valve and meron din siyang vacuum valve. So, yung pressure valve niya, magre-release siya based dito 1.1 bars. Pag pinaandar kasi itong makina natin or itong motor natin, tumataas yung pressure dito sa coolant. So, pag tumaas yung pressure dito sa coolant, pag inabot na siya ng 1.1 bars, magbubukas na yung pressure valve papunta dito sa reserve tank. Ngayon, pag lumamig naman yung makina natin, magkikreate naman siya ng vacuum, tapos yung vacuum valve naman yung magbubukas pabalik. Higupin niya yung coolant dun sa reservoir tank, pabalik ulit ng radiator. So magkikreate siya ng vacuum pag lumamig na yung makina. So malaking bagay itong radiator gap, hindi siya basta-basta. Ito rin yung nagiging cause kung bakit nauubusan kayo ng coolant minsan pag sira na yung radiator cap. Kasi minsan kahit hindi pa mataas yung pressure, nagre-release na siya. Tapos yung coolant, pag nare-release siya, pupunta siya dun sa reservoir tank, dun sa reserve tank, mapupuno yon, tapos sira na rin yung vacuum nito. Ang tendency, pag para nyo, ang mangyayari, lahat ng coolant mapupunta dun, aapaw, pupunta dun sa overflow, dun sa gilid, malapit sa may filter. Yun yung nagiging result pag may problema na rin yung radiator cap. Pero so far, mukhang goods naman yung radiator cap natin. Make sure lang din natin na nakatakip siya ng maayos. Daling sabi, pag pinandar mo yung makina, pag uminit, tataas yung pressure ng radiator, magre-release tong radiator cap papunta dun sa reserve tank. Ngayon, yun yung mga excess pressure niya. Kumbaga sa barko, parang yun yung expansion tank natin, yung reservoir tank. Ngayon, pag lumamig naman yung makina, magkikreate ng vacuum. Bubukas din yung vacuum valve nitong radiator cap. Yung coolant doon na nasa reservoir tank, ihigupin naman yun, pabalik ulit dito ng radiator. So, mami-maintain yung dami or coolant na naiipon dito sa radiator pag pinara mo na yung makina. So, pag sira na yung radiator cap, Ang ingay ng mga aso.
Basta pag sira na yung radiator ka, pwede siyang mag-release ng maaga at mapupunta lahat ng coolant doon sa reserve tank. Tapos, pwede siyang mag-overflow. Pag nag-overflow, ibig sabihin, natatagasan ka na or minsan di mo na mamalayan na natatagasan ka na pala. Kaya ang result nun, magiging kulang na yung coolant mo sa system. Kaya hindi na magiging efficient yung cooling system mo. Ang resulta, overheating na. Naubos na natin yung dalawang coolant, 2 litro. So, sana na natin yung pangatlo. Magkakarga na tayo sa reserve tank or reservoir tank. So, estimated natin dito is 200 to 300 ml lang. Tapos, check lang natin sa kita ng minimum and maximum dun sa ano. Lalagyan lang ako ng konti. Pansin nyo ba, ngayon ko lang nilagyan ng coolant yung reserve tank. Bakit hindi ko siya nilagyan kanina nung nasa bleeding process tayo? Pag pinaandar mo kasi yung motor natin, sa radiator lang at saka sa jacket cooling lang ng engine umiikot yung coolant natin. So yung mga expanded coolant lang yung napupunta dyan sa reserve tank. Kaya hindi na big deal yun dahil saglit lang naman natin pinaandar yung motor. At isa pa, magkakaroon tayo ng final bleeding pa dyan. And make sure lang, pag nag-check na kayo ng level sa reserve tank natin, make sure lang na naka-upright position na yung motor. Kaya nagpatulong na ako dito. Yung setting ko. So, kung klaro ayun o, nasa, ito yung lower, upper, and lower. So, nasa mataas lang siya ng konti sa lower. Yan. Okay. Medyo madami siya ng konti kaya binawasan ko. So, ayun, start na natin yung makina. Medyo i-idle ko rin kasi ng matagal to, kaya matagal din lalamig to. Kaya napagpasyan ko na kinabukasan ko na lang ipa-final bleed to. Ano bang purpose ng bleed? Ito tinanggal natin dito. Ang purpose kasi niyan is patanggal natin yung excess na hangin dun sa passage nung cooling system natin or yung coolant natin. So, syempre, pag may hangin kasi sa loob ng passage or sa cooling system natin or dun sa mga linyada niya, possible kasi na mag-airbound dun. So, anong posibleng mangyari pag airbound yung system natin? So, hindi mahirapan yung bomba natin. Imbis na yung liquids yung masuction niya, wala siyang masasuction. So, hindi magpo-flow ng maayos yung coolant dun sa system. So, nakita nyo naman, naging maayos naman yung final bleeding natin. And ayun, tapos na tong content na to. Maraming salamat kung umabot ka sa part na to. Kung gusto mo mag-DIY, pwede mong sundan yung mga ginawa natin dito. At kung susubukan nyo mag-DIY ng ganito, mas maganda pa rin na may service manual kayo na mag-guide sa inyo. Ang tanong, meron ba kayo? Basta ako, meron. Kung gusto nyo ng PDF file na kopya nito, bulungan nyo lang ako. Madali lang naman akong kausap. Mura lang. Yun lang, maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa atin sa paggawa natin ng mga video na ganito. Maraming salamat sa mga patuloy na naniniwala sa atin. Yun lang, maraming salamat. Kita-kits na lang tayo sa next video. Let's go!